dahil nalalapit ng magbukas ang panibagong conference ng PBA. Sa wakas ay gumalaw na ang ibang mga teams at nagsagawa ng mga bagong trade deals. Bago mag-umpisa ang 49th season PBA Commissioner's Cup, halina at ating pag-usapan ang bagong trade deals na ito. Pero bago ang lahat ay humihingi ako ng suporta na paki-share, like at subscribe ang ating munting channel para maging updated sa ating mga bagong upload. Tara game! 2 araw bago magbukas ang panibagong conference ng PBA, ang Commissioner's Cup ay magiging kapanapanabik dahil sa mga higanteng reinforcement ng mga koponan, at mga player movement bago magsimula ang mga laban. Isang blockbuster trade deal ang naganap at ginulat ng San Miguel at Terra Firma ang local basketball fans. Sa naturang trade deal ay inilipat ng Beermen ang mga veteranong manlalaro na sina Terence Romeo at Vic Manuel sa Terra Firma, kapalit ng mga mas batang player na sina Andreas Kahilig at Wami Chongson. Parehong na-relegate sa off-the-bench role sa Beermen rotation, sina Romeo at Manuel ay inaasahang makakakuha ng mahabang playing minutes sa kampo ng Jeep na lubhang nangangailangan ng tulong matapos makakuha lamang ng isang panalo sa siyam na laban noong Governor's Cup. Ang trade deal ay inaprubahan ng PBA Commissioner's Office noong Lunes. Inaasahan na malaking impact ang madadala ni Romeo at Manuel sa Jeep, exciting ang magaganap sa backcourt ng Terra Firma, at tila ba Splash Brothers ang tambalan na Romeo at Pringle. Ang dating mag-teammate sa Global Port ay magkakaroon ng reunion sa Terra Firma, habang solid naman ang tandem ni si Stan at Manuel sa loob ng paint. Sa kabilang banda, si Chongson ay magkakaroon ng pagkakataon na makapaglaro sa isang title contender team, ngunit inaasahan ang pagbaba ng kanyang mga minuto at touches, dahil sa stacked ang Beermen sa superstar na may Perez at Fajardo, habang si Kahilig ay isang free and D na player na magdadala ng kanyang versatility sa frontline ng SMB. Gayunpaman, sinabi sa isang kilalang sports website na column ng Spin.ph, na baka hindi magtatagal si Romeo at maging si Manuel sa Terra Firma, dahil pareho silang nag-iisip na maglaro sa ibang liga, local man o international team, gaya ng B-League, Taiwan League o di kaya ay KBL. Si Manuel ay naiulat na tinitingnan ng Nueva Ecija Rice Vanguards ng MPBL matapos ang kanyang kontrata sa pagtatapos ng conference, habang si Romeo ay maaaring tumanggap ng offer sa ibang bansa, isang pagkakataon na kanyang tinanggihan ilang taon na ang nakalipas dahil sa kanyang loyalty sa San Miguel. Gayunpaman, sinabi ng mga source na ang deal ay maaari pa ring maging three-way team deal, dahil ang Northport ay naiulat na nagnanais na muling makuha ang serbisyo ng kanilang dating player na si Stanley Pringle kapalit ni Gio Halalon. Matatandaan na kakagaling lang ng Jeep sa isang palitan ng player kung saan nakuha ng Terra Firma sina Keith Zaldivar at Aljan Melesio sa Converge, kapalit ng playing rights ni Jordan Heading. Habang pinatalsik naman nila si Coach Cardell, ang kanilang long-time tactician, mananalo na ba ang Terra Firma? Yan ang dapat natin abangan sa darating na mga laban. Eto na ba ang huling trade deal ng Jeep? O meron pa magaganap na blockbuster trade? Ano sa tingin nyo ka boys live? Sino ba ang panalo sa trade deal na ito? Paki-comment naman sa baba para mapag-usapan natin yan. Mahilig ka ba sa mga basketball content? Baka pwedeng pahit ng subscribe button para updated ka sa tuwing may bago tayong upload. Salamat hanggang sa muli.